Hinayaan kong manligaw sa akin si ex kahit ikakasal na ako soon sa fiance ko. Hello, pauwi pa lang po ako but I try my best na i-type yung part 2 habang nasa biyahe. After thinking overnight, ino-off ko muna ang CP ko kasi di ko feel kausap si Jed dahil puro siya pangarap tungkol sa amin na hindi naman ako makafocus kasi wala pa rin galaw si Nico na hanggang ngayon mahimbing pa rin sa tulog. Doon na po ako nagdududa. Paano nga ba kung may kalaguyo rin siya? I even think na ayos lang naman baka kasi mamaya mas nauna siyang magloko sa akin. Pero hindi eh. Hindi kasi dapat ganon. Umupo ako noon at nag-isip. Natatakot ako kasi alam kong mali ko. Kaya agad kong binalak si Jed and parang kahit papaano gumaan yung pakiramdam ko. Pero iniisip ko pa rin kung ano ang mangyayari bukas at kung ano ang gagawin sa akin ni Nico. Kinabukasan, bumangon agad ako at pinaghanda ko siya ng breakfast. Sakto naman gising na siya at hindi pa bihis. Oo, wala namang damit. I told him na wag ugaliin ganun sa bahay. But he just smirked and drank the milk I prepared for him. And he just said, na bakit bahay ko naman to? Di ko alam para akong pinako sa sinasabi niya. He's mad po talaga. I started to do the necessary things na gaya ng nagawa ng isang mabuting asawa. Kahit di pa kami kasal. Para kahit papaano, pansinin at kausapin niya ako. After work, I feel so dizzy dahil nga call center ako. Lagi akong tutok noon sa computer ko. Uunat lang sana ako nang biglang may umikot ng upuan ko and yes, it's Nico. Amoy alak. Nataranta ko kasi hindi ko alam gagawin kung papagalitan ko ba siya or itutulak ko ba siya. Pero bago po ako maka-action, sumigaw na siya sa akin na tanga ang bobo mo naman mag-cheat sa akin. Bakit umamin ka agad? He shouted and even moved my chair towards him. At sa ex mo pa talagang kapal. Bigla niyang tinulak yung upuan ko kaya ako umandar paatras sa computer table at tumalma ang ulo ko doon. The reason my head is bleeding at bigla naman niya akong tinayo and he told me na kasalanan ko raw yun. Natakot ako kasi ganun na agad nagawa niya sa akin. Kahit umamin naman ako, paano pa pag pinakilala ko or iniwan ko siya? Ginamot ko lang sa bahay yung sugat ko habang umiyak. Never in my thought po kasi na magagawa niya pagbubuhatan ako pero naiintindihan ko siya. Out of my anger, I started to pack my things habang naliligo siya. Ang gusto ko lang na mga oras na yun ay makalaya at maging ligtas. Narinig ko yung pagbukas ng pinto ng CR namin at nataranta ako. Binilisan ko na ang pag-impake ng gamit ko habang nag-impake ako. Bigla na lang sumabunot sa ulo ko at kinaladkad ako papunta sa hagdanan. Tumigil ang paghala sa akin nung nabalibag niya yung likod ko sa pader sa gilid ng hagdanan. Tang-ina mo, akala ko matuto ka na pagkatapos kong basagin ang ulo mo. Tapos ngayon lalayasan mo ako. Pagkatapos kong mapuyat at mapagod para lang bumili sa luho mo. Pagkatapos kong isakripisyo kong pagiging seaman dahil sa iyo. Pagkatapos kong lumayo sa pamilya ko, iiwan mo ako. Hindi ko po alam gagawin ko. Iniisip ko na lamang na ihulog sa sarili ko sa hagdanan pero pinigilan niya ako at binuhat pababa at palabas ng bahay. Sinakay niya ako sa sasakyan namin kahit nakatapis lang siya. Dinala niya po ako sa ospital noon nang walang kahiya-hiya. Sinabi niya po sa nurse doon na gamutin niyo ang manluloko na yan
Mahirap baka kasi pakulong pa ako niyan. Kahit tinuturuan ko lang naman siya ng leksyon, pagalingin niyo yan. Hindi ko na po alam gagawin ko nung mga oras na nagpapagaling ako. Iniisip ko lang na makawala sa kanya after that incident. Hindi kami nagpapansinan kahit binibisita ako ng parents ko sa hospital. Hindi po ako nagsumbong dahil alam ko sa sarili ko tama lang yung ginagawa niya sa akin. Gumaling ako after few days na nakakonfine sa hospital. After ko ring ma-discharge ay siniko smiling with another girl sa hallway. Nilagpasan niya lang ako dahil sa busy siya sa kinakausap niya. Umuwi ako noon sa bahay kung saan kami nagsasama. I packed my things up and cried a lot dahil alam kong mali ko. Hanggang sa nakatulog ako, nagising na lang ako dahil sa biglang pagbukas ng pinto sa kwarto at siniko. Yun, bigla na lang niya akong niyakap at nagsorry dahil alam niya araw na nagkulang siya sa akin kaya ako nag-cheat. Na lagi na lang daw siya na trabaho ng trabaho kaya hindi niya ako binibigyan ng pansin. Along the way ng paghingi niya ng tawad ay sabay kaming umiyak habang nag-explain ng kaniya-kaniyang reason and explanation towards the things na nangyari sa amin. He forgave me and I forgive him. Kaya nagkaayos kami. We decided na mag-work from home na lang daw siya para matutukan niya ako at matulungan niya akong mag-heal dahil alam daw niya na trauma ang mga naidulot sa akin ng mga ginagawa niya sa akin. He didn't mean daw to do it. Nagawa lang daw niya yun dahil lasing siya. So nagkaayos na kami at pinili naming mamuhay ng masaya. And 3 years pass, maayos na kami, may sarili na rin kaming business hanggang sa nagkaroon siya ng outing sa work nila sa company together ng mga workmates niya. And this is out of town which is will be taken to Australia. Last week pa po siyang walang contact sa akin samantalang unang araw niya roon ay nagawa niya pa ng paraan na makontak ako. Ngayon, I'm starting to overthink na po kasi sa sobrang pag-overthink ko. Hinahanap ko siya sa IG. May nakita akong account niya but I remember asking him if may IG siya and he said no. I even downloaded WhatsApp to find out if may account siya roon and yes, meron din po. Kahit Viber at Tinder, may account siya sa mga ganong platform. Should I cancel the wedding po ba na malapit ng ganapin or I ask na lang po sa kanya about sa mga account na nakita ko?